Hello mga kaugs! At hello mga kapechay ni Lola Vlogger. Ako po si Yor Mayores. Ako po si Lola Vlogger. Aling Bilin, ang inyong Pitsay Queen. Today, gagawa tayo ng masarap na inutak. Ito ay napakasarap pang merienda at syempre, pwedeng pang negosyo! Kaya atin nang simulan! Gora na! Tara na! Go, go, go! Go, go, go! Ito po yung ating gagamitin na kawali. Non-stick ito para hindi dumikit ang ating gagawin. Ayan, maglalagay tayo ng 1 1/2 glutinous flour. Ito po ay malagkit. Ayan, ang glutinous flour ay malagkit yan. Giniling na po yung ating ilalagay. Pagkatapos po, maglalagay tayo ng kalahating cup or 1/2 cup ng rice flour para hindi masyadong makunat yung ating inutak. Maglalagay naman po tayo ng 1/4 na milk. Susunod po, 1 cup na sugar. Pagkatapos, maglalagay tayo ng coconut milk. Ayan, pangalawang gata ito, isasama rin natin syempre yung unang gata. Bali, 3 1/2 yung ating gagamitin na coconut milk. Ayan, kailangan natin magtira ng purong gata para mamaya sa toppings. Gamit po natin ang ating kanang kamay, hahalu-haluin po natin para hindi siya magbuo-buo. Ganito po ang ating gagawin. Halo, para mawala yung mga pamumuo. Siyempre, pwede natin itong salain kung gusto nyo para talagang sigurado tayo na wala na siyang buo-buo. Ayan, wala na siyang buo-buo. Bago natin isalang, i-prepare na muna natin yung ating pan na gagamitin. Ito mga kaugs at mga kapechay, ang gagamitin natin is square pan. Pwede rin tayo gumamit dito ng yanera. Sasalab natin sa apoy, ayan, para lumambot ang ating banana leaves or dahon. Para maging flexible siya. Ayan, ganyan lang. Makikita nyo naman yung pagkakaiba niya. Nagiging shiny siya kapag nainitan. Yanera or molde. Tapos gugupitin lang natin yung mga sides niya. Okay lang medyo lagpas-lagpas para magandang tingnan. Siyempre, masarap to mga kapechay, mga kaugs. Kung nakatikim na kayo ng inutak, saan ba kayong lugar nakatikim ng inutak mga kapechay at mga kaugs? Pagka natapos na po yung ating ginawa sa molde, isisit aside na muna natin. Mga kapechay! Isasalang na po natin. Mahinang apoy lang po ang ating gagawin para hindi masyadong mabigla ang pagkakaluto. Ayan, so malapit na yung ating inutak maluto. Pero pagka nagkaganto na, magbubuo-buo na yan. Tuloy lang natin yung paghalo. So, madali lang to mga kapechay, mga kaugs. Ayan, di ba? Ang sarap. Ayan, ang ganda na ng texture niya. Kapag ganito na yung texture niya, hinaan na natin yung ating apoy. Ayan, di ba? Kukuha lang tayo ng 1/3 part nito. Siyempre, kukuha tayo ng 1/3 part. Ayan, pang topping natin to para maganda yung layer. Siyempre sa ilalim gagawin natin ube. Hindi pa siya luto pero masarap na. Pagtapos maglalagay rin tayo na 1 tablespoon ng ube flavoring para lalong mas masarap ang ating inutak. Ayan, syempre, hahaluin natin sila para magpantay ang kulay at lasa. Ayan, kailangan ako na yung maghalo dahil medyo thick na siya at mahihirapan na si nanay. Ang bango. Medyo malagkit na talaga yung ating inutak pero kailangan ma-mix natin ng maayos yung ating ube halaya sa yung mga kulay at flavoring na nilagay natin. Ayan.
Talagang lumabas na yung, dahil puro yung gata natin na nilagay, lumalabas na yung kanyang natural coconut oil. Ayan, ang ganda, ang sarap. Bali, lalagyan siyempre natin ito ng mantika, konti lang, para pagka nilagay natin yung ating inutak, hindi siya didikit sa ating dahon ng saging para simot talaga at makakain natin lahat ang inutak na minuto natin. Lalagay na po natin yung unang layer ng ating inutak. Papantayin lang natin to. Diba? Ang ganda. Ang sarap. Di pa siya tapos. Masarap na. So, marami pa tayong ube halaya. Lagyan natin siya sa loob bago natin ilagay yung susunod na layer para lalong espesyal ang ating inutak. Masarap yung may ube tapos may makakain kang ube sa loob ba? Parang feeling na masarap pero talagang masarap. Pagkatapos, saka natin ilalagay ang color white layer sa ibabaw ng ating inutak. At pagkatapos, spread lang natin to ng ganyan para magpantay. Ayan, di ba? Yung ating recipe hindi masyadong makunat. Talagang malambot siya at masarap dahil may halo siyang rice flour. O di ba? Ang ganda. Mga kapitsay, gagawa naman tayo ngayon ng topping. Maglalagay tayo ng 2 cups na coconut cream or purong gata. Ayan, purong-puro ang gata at ang sarap. Ngayon, lalagyan po naman natin ng 1/3 na asukal. Pwedeng 1/4 lang kung masyado tayong natatamisan. Ayan, syempre lulutuin natin to hanggang mag-melt or malusaw or ma-dissolve yung sugar. Ayan, ganyan lang siya kadali. Tapos, pag kumukulo na siya, pwede na natin siyang hanguin sa apoy. Ito na, kapag medyo lumapot na siya, saka natin siya ilalagay sa ating topping ng inutak. Ayan, pagkatapos mga kapetsa, mga kaugs, ilalagay na natin sa topping. Ayan. Kung wala kayong oven, pwede kayo nito magluto kahit wala kayong oven. Hoy mga kapitsay, kahit wala tayong ka-oven, pwede po sa kawali nating lutuin. Ayan, basta painitin lang natin yung ating kawali bago natin lutuin. Pagkatapos, lulutuin natin to hanggang sa pumula ang ibabaw. Mga kapitsay, eto na yung naluto namin. Inutak mga kapetsa at mga kaugs. Ayan, mga kapetsa at mga kaugs, para ma-achieve yung ganitong toppings, dapat dito ang gagamitin nyo yung purong gata. Kapag hindi purong gata, matagal pumula ang toppings ng ating inutak. Tignan nyo, napakaganda ng ating inutak na sa kawali lang niluto. Pero kung may oven kayo, syempre mas maganda ang kalalabasan at mas mabilis. Kaya ito na, tikman na natin! Ang sarap! Ang sarap! Ang sarap Meron talaga. talagang real ube halaya na matitikman sa ating special inutak. Mga kapetsa at mga kaus, kung kayo ay may natutunan, pakilike lang ang ating video at mag-follow or mag-subscribe para sa marami pang recipe ni Lola Vlogger! Ni Your Mayores! Hanggang sa muli, mga kapetsa at mga mga ka-ogs!